kaluwas, asa man siya daton siya sa Iglesianong kinabuhi, kay diha nato makaplagan o maunay basihanan nga hindi kabot sa atong Ginoo ang mga magtotoo pagagantihan ba o pagadisiplinahon. Dayon ang dangatanan sa mga magtotoo paghuman sa usa ka libo ka tuig mao ang bagong Jerusalem. Amen. So, makita nato gitawag siya destination. Unsa man ang dangatanan sa tao. Dili mga higala, mga igsoon, dunay upat ka mga kapanahunan ang natala sa Biblia. Dunay gitawag og eternity past. Ang gilabay kapanahunan sumala sa Efeso 1:4, unang Pedro 1:20. Mahal na, dunay panahon sa wala pa ang kasubuan. Roma 5:13 hangtod sa 14. Nagsugod na siya ni Adam, gikan sa Genesis, o mutapos na sa Exodo Kapitulo 19. Mauna ang scope sa panahon sa wala pa ang kasubuan. Diha nasako, nabilong diha si Adan, Abel, Enos, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, dayon si Moses. Pag humaniya na, gikan sa Exodo Kapitulo 20. Hangtod mga igsoon, gikan sa Exodo 20, hangtod sa Malakias, katapusang pasahon sa daang tugon. Sumala sa 1:17, gilaguban na unang kapanahunan sa kasubuan. Katong mga napulo ka sugo mga igsoon. Apan ang ikaupat na kapanahunan, kining panahon nga naa karon. Kining panahon sa grasya. Panahon sa iglesia. Mateo 3:4-17 o G7 mga higala, mga igsoon. Unsa may scope ini? Ang scope mao ang unang pag-ani sa atong Ginoo nga mao si Jesucristo o hangtod sa iyang ikaduha nga pagbalik. So niya na ini panahuna mga higala, mga igsoon. Ikaupat na kapanahunan, gikan ko siya sa Mateo hangtod sa Bugna Kapitulo 19. Pero ang ikaupat na kapanahunan, panahon sa gingharian. Usa ka libo ka tuig din. Kini nga panahon sa gingharian, giandam ni alang sa mga magtotoo. Gikan ni sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo, dahil muya kung usa ka libo ka tuig, sumala sa Bugna 20, dayon humaniya na sa usa ka libo ka tuig, mudangat na dayon ang eternity future nga ang dangatanan sa mga magtotoo. Sumala sa Bugna 21 o 22, kang kanang gitawag og bagong Jerusalem. Amen. So i-grab na ni nga opportunity para sa mga magtutuo ni Kristo aron masayod ka kung sa kayo naa sa Biblia. Amen. So doon ay mga kategori, duha na yung kategori nato sa mga tao ini magtotoo o dili magtotoo. Okay? So matod ang mga higala, mga igsoon, sabihan ang tao nagkasala. Nagkinahanglan siya o kaluwasan wala akong status sa wala pa kamaluwas, naributan, mga kaaway, anak sa disobedience, children of wrath, children of the devil, enemies of God, and sons of Cain. So, sa dihang tao wala na kayo paglatong niya sa tao. Ang ato ang kinabuhi, doon na tayo ka kinabuhi, o ang atong kinaya, naumulan na kayo sa pagkadautan. Gusto ang ato ang Diyos, nasayo siya sa kahitang nato kayang tao, doon na may tulong kabahin. O kinitulong kabahin sa tao, nanaon siya, mga higala, mga igsoon. Sa ibahin sa tao, sumala. Sa unang Israel
Espiritu, mga higala, mga igsoon, sumala sa Episodos 1. O, patay kini sa sala o kalapasan. Nakatuwa ka na. Hindi mo siyang nirepelde bago sa atang Diyos. Colossians 1:21. And you, whom once were alienated and enemies in your mind by the evil works. Kung ang lawas sa tao, mga higala, mga igsoon, nahimo siya lawas nga masalanon. Dunay salat na diya sa ato ang unod. Romans 6:12. Let not sin therefore reign in your mortal body to obey its lust. Sa tinuod lang, sa nahulog ang tao, wala nagdoy pagbago. Usa tinuod na dili makaluwas ang tao sa iyang kaugalingon. Dili makaluwas sa tao ang reliyon. Dili makaluwas sa tao ang mahimong maayo na tao. Unsay makaluwas nato? Ang Diyos kaandam siya o kaluwasan. Unsa kini nga kaluwasan, mga higala, mga igsoon, gitawag kini sa Biblia o gitawag siya, mga higala, mga igsoon, o God's complete salvation. Ay, ang tibuok pagkatao sa tao, na daon man. Kaandam ang Diyos o kumpletong kaluwasan. Makayon pa tayo, mga higala, mga igsoon, na ang tanang tao ngayon, di katagan ang ini, ang tanang tao di katagan. Pero nagatipiti lang, nag-aaral lang ini adtong mulawa. Kung nagkaroon panahon na kay panahon pa man sa grasya, ang atong Diyos, dili siya mubugos. Kung totoo ka, maayon. Kung dili ka totoo, maayon. Pero doon na siya panahon na kikatagana, based sa atong action karon, doon ay lubak ni anak, mga igsoon. Doon ay resulta. Kung sa akin, kumpletong kaluwasan sa Diyos, doon ay duwa ka aang. Duwa ka aspito. Itawag siya judicial redemption. Ang judicial redemption, nagdangkot siya sa unsa pagpasaylo sa atong mga sala. Ikadua, pagbukas sa atong mga sala. Ikatulo, lahat mataro na ito. Ikaupat, kinahanglan kang mapasipuli ng dunia. O ikalima, mabalaan ka. Ilibuhat niya kung may judicial redemption. Apan sa side sa tao, doon na siya itawag organic salvation. Mauna, hiling walo, unang tukson sa Diyos, ang atuang Espiritu. Doon na itawag na regeneration. Kung sa maning regeneration, mudawat ang ugnaing na kinabuhi, mauni ang kinabuhi sa atuang Diyos. Buwan o ludo si Kristi, but as many as receive Him, to them, He gave the authority to become children of God, to those who believe into His name, and were begotten part of God. So, una niyang luwason ang atong Espiritu. Ang kaluwasan na may katapusan, una iwan na pag matutuon na, mabautis na, hindi na siya nakalagan. So, hindi pa, mga higala, mga igsoon. Ang atong pag-anak pag-usap, maulalaman na siya ang sinugdanan. Kaya ikadwa, doon ay itawag feeling. Pagpakamon, ang espiritual na itong kinabuhi, ikahanglan siya ating anon, mga higala, mga igsoon. Dahil yung ikatulo, may kalabutan din sa pagluwas-usap sa ato ang kalag. Doon ay dispositional sanctification. Doon ay paghalaan. Sunod nun na paghalaan sa Diyos. Kaya ato ang kinaniya, yawanon man, usang kinabuhi sa Diyos, kaya dawag na tubigan sa atong Espiritu. Mukayag na kinanay sa atong mga karang. Ikaw pa, renewing. Doon ay pagbago. Kaya so na lahi ang atong pagkinabuhi karon. Lahi ang atong mga unahuna. Lahi ang atong mga linggupa. Usa doon ay pagbago. Ikalima, doon ay pagtransforma. Ang pagtransforma, mauman nga, inanayon niya o pakaila ang Diyos nun na kinabuhi, ikan sa atong Espiritu
sa aton Diyos mga igsoon. And ang ikaunong ini mo ang Biblia o sa katapusan ng regala mga igsoon, ang atong lawas na masala, dunay sala, unod na dunay sala. Amen. Iyan i-conform gitan ang Diyos ng kinabuhi, mukayat gikan sa ato ang espiritu kalag pati na sa ato ang lawas. Lastly, ang nagyan nato mao ang glorification pagkahimayan. Pero kini pagkabot na ni sa ato ang Ginoo mga regala mga igsoon. Usa mo ko'y mga stages. Mo ko'y magian sa mga magtuto. So kayo na ato ang ipadayon na sa limang mga kayang tao. Kung aming kategori, doon namin mga magtuto o giling magtuto. Okay. Doon ay mga magtuto nga buhi ka o doon ay mga patay na. So, isa din, ini nga part, nanagyan na side, na siya sa panahon sa wala pang kasubuan. Ang tinikod doon ang panahon sa kasubuan o eternity past, panahon sa wala pang kasubuan, panahon sa kasubuan, o karon sa panahon sa grasya. So, ang Biblia na mismo, na ang mga dili magtotoo, na mamatay, mga regala, mga igsoon, doon ay meaning ang kamatayon. Fourfold meaning sa kamatayon. Especially, sa mga dili magtotoo. Sa mga regala, mga igsoon, number one, the death of the spirit. Asa mabasa na yung mga verses. So, ang tao na wala maluwas, sa pananaw pa lang sa Diyos daan, isang pag nakapalihin na, patay na siya mga higala, mga igsoon. Buhi patod pa, buhi patod ang isang tao, pero sa kanyang kung wala pa siya maluwas, he is alive and kicking. Pero sa pananaw sa Diyos, patay ang iyang espiritu, mga higala, mga igsoon. Ikalawa, the death of the body. Walang physical na kamatayon sa lawas. Kaya mga verses na Genesis 5:5, Luke 16:22, and Hebrews 9:21. Ikakulong ang meaning sa kamatayon. Tining tao na dili maluwas. Sa diyan namatay siya. Aso siya doon sa Lucas 16:23-24. Dito siya sa torment section sa Hades. Kung sa kinakakahintang dito, kanang kawala, doon na siya ikalag, o doon na siya espiritu. Pero patagang naon siya suffering, mga kagantos. Ito na isutan niya, ay sa umusan. O kami kapag na meaning sa kamatayon, pagbalik sa Ginoo, kanang mga dili magtotoo, hatapan niya mo na siya lawas na dili malunod. Pero para asa, giandam na higala igsoon. Para kumplito siya, yang espiritu, yang kalag, o iyang lawas, itambog sa linaw na kalayo. So, nagkakunta nga, hindi karoon na ebanghelyo. Kamu, hindi wala pagpupo sa Ginoo, o hindi mo po ulangan na lang pa o pagimatuod, dahil naman ka makapagimatuod ba, kailangan sa bautismo, alagari ang atong Diyos. Amen? So, asa man na doon? Ang tao, kuman siya mamatay. So, ikaw na, nadalon siya sa Hades. Kalibutan na sa mga patay. Okay, ito ba din sa Grigo na tatamuno. Pero sa Iluhano ng regala, itawag siya sure. Doon ay torment. Nano ang tarong dato mga regala mga igsoon? Nag-antos man siya dito sa torment section sa Hades. Kana, hindi nga nagpasabot, nalato siya. Nagpasabot na mga regala mga igsoon. Kasaling buwi pa siya. Wala siyang murawa sa kinabuhi sa ating Diyos. Kung imong nagtao, pagita ang kinabuhi sa kanato. Hindi ka matay na kantos una sa Hades, sa torment section. Dahil ibalik sa iyo,
mapupusin mo sa iyong araw. Pero kami, nagpasalamat is kay Gayunan. Bago niya nagpasalamat ka na matay, hindi nagpasalamat is kay Gayunan na pinaalis sa Panginoon. Doon ay makapot ng mga tao. Aron sa mga hindi pa magtotoo, pinutuli kayo na mitras na panmay panamuka. Dawata din ang atong Ginoo. Amen? Alam po sa mga magtotoo, wala na nalibansi ang atong pagkinabuhi mga Isun. Akong hinutuban na wala na ni agras. Kano na nagkakang abanti ani mukha natin. Nanamatang na ito, pero mga kwan, kung sa mga kasiyang mga pag-antos, sa taong dato dito sa Hadis, sa torment section number 1, the torment of flames. Tunay ka na ito. Kung baga, ang taong na ito, mura na siya o isumba. Naisumbahanan, ngayon ay uli dito sa pinatawag na kanila at inunan ang sit-up. Wala kayo siya ikuslo. Mga ulinaw na kalayo ko. Why na nag-aapos sa Ginoo pagbalik sa Ginoo? Ang taon na ito na wala makabakong sa Ginoo sa Ginoo. Nag-antos na sa kalayo. Dito na siya makayunod. Ngano magyo, kasayang buhi ako ng pagkaigamit ako. Wala magbubuto, wala magbubudawa sa Ginoo. O niya nagkaroon ng aking kainta. Ikakaroon niya mapag-antos, the torment of thirst. Karoon hindi, lipas mo yung mata. Kung gusto ka mo yung tubig, dahan. Soft drinks, magtagpaw, ang nakuha ang kauhaw. Pero dito ang taong nato. Kandi, ang buhay pa sila ang Lazaro. Luto siya Lazaro. Pero sa liha na namatay na siya, namin siya kay mapusok ang tudlog din Lazaro sa tubig o kinatitol sa ilahang liha. Ikatulong ang pag-antos sa regret, pagbasol, pagmahay, kahit sa wala pa siya mamatay. Paano wala pa niya gawata ang atong Ginoo? Kung saan nanaon ta, mga higala, mga Isun, nga ulta ang mga tao na wala pa mudawat sa Ginoo, mudawat ka. Karon, pinibalik sa Ginoo kayo na itawag, isutan na natin niya, dakong kasakitan. Kaya karon, kaya nakakamatang po yung aling yung tao, pero unya, pagkayunod na, hindi ka rin maayon rin po yung kalimutan. So, anong panahon na sa dakong kasakitan, wala na itawag o gospel preaching o itawag na gospel of grace. Ibangin sa grasya. Pero anong panahon na ang nakalang eternal gospel. Kaya mga tao na ng panahon na kayo ayaw aglutos, nanay pagsanyaw sa panito ay tungod sa pagkahablog lamang sa Diyos. Okay. Huwag na 14 size na ito sa sika. Pagkapog mga ibalang mga Isun, sa millennial kingdom, okay, kauban ni Antikristo o sa mga o sa piling ng propeta, ang buhi ng mga di magtotoo, itawag una sa linaw na kalayo. Sulunan na ito na, ito mga buhi, di kategori magtunin, mga di magtotoo, doon na buhi o doon na patay. Hindi nga pa natin isa-isay, ang mga patay. Sa iyo ang pambalik ng Ginoo, ang iyong titiganan, mao ang Hadis. Sa iyo ang pambalik ng Ginoo, makakadal ng mga buhi. Uy, tigala, Isun, itampo di sila sa linaw at kalayo una. Kaya kung sa mga linaw at kalayo, ang linaw at kalayo, tigala, Isun, sa bunga 20, 11, ato sa 15, tigala utak na alam ni Satanas sa kamatayon o sa Hadis. Apan doon naman mga tao, nanili kayo ito, ngunang itapong sila, kauban dito mga higala, mga Isun. Pero sa minaa, sa linaw na kalayo, kalayo ni nga dili maupos, kalayo ni nga naghinaap. Okay, number 1, sumala sa bugna 19-20, hindi ka kalayo
mga dili matuto ang paantuson, mag-antos niling kalayo o kasupli. Ikaw rin eternal fire. Wala ay katapusan nga kalayo. Sumala sa Mateo 25, 41. Kaya ang kanang dili mo to, sumala sa 20 ang wala masulat sa kasama sa kinabuhi, itambog sa linaw na kalayo. Bukla 2014, binoot ni siya ikaduhang kamatayon. Mawala po sa bukla 2015, 21. Busa mga ibala, mga igsoon. Makaampo gano'n nata. Hintras na bukil pa na. Hintras na may panahon pa. Gawatang binato ang atong kinabuhi. Ako'y pangutanan. Nakapangutanan na pamuani, mga igala, mga igsoon. Nanong nakabata pa mo karon? Awa, nagtutok sila ko. Kaya nanong ko, siguro ka. Hindi, pangutanan na nga ito. Mga igala, mga igsoon. Nanong nakabata pa mo karon? Siyempre na, kaya naginawa pa man. Pero sa sinananayan, lakihi ang kagayunan alam na ito. Sa mga dili pa matuto, kagayunan ni, parang na ikaw, laking panahon, laking kagayunan, na dawaguhin mo ang atong Ginoo. Alam sa mga matuto, kanong nakapapangkaroon. Amen. Kahit hindi, laking kagayunan, para mahinuod ka sa atong pagkinabuhi o pag-alagad sa atong Ginoo. So, ako'y kagawa kauntanan. Kung mabalik ang Ginoo, unyang unang gabi, kung sa may bago ni mo karon. Nahigala. Pangbuhon na ako ba puro ibalik ang Ginoo, unyang unang gabi. Kung sa may bago ni mo karon. Sa mga igsoon sa bago. Kung mabalik ang Ginoo, unyang unang gabi. Kung sa may bago ni mo karon. Kung ito siguro tayo pila na ka oras. May oras ron? Alas 8 media. Alas 9 media. Alas 10 media. Alas 11 media. Alas 12. Tulo! Ugto nga ka oras. Ikaw na wala ka na makaandam ka. So, dadaan ninyo at ubangan sa Ginoo kay iya-iya man ka manatubang sa Ginoo. Kung tayo naman nag-iwasin kasi pag nagano na bang mga butang wala pa masitin. Puroy kung bumalik ang Ginoo niya, andam na ba? Kung wala pa makagawa sa Ginoo, surely may kambog sa ilang matalay. Kung mga magtutuo wala kang kinabuhi, surely hindi kita makagawa ng ganti. May asa ka, makagawa din ang tao pag-disiplina. Okay? Amen? So, hindi mga igala mga igsoon. Ako sa mga pagkita, bato na ako sa mga magtutuo. Okay? Ang mga magtutuo karong panahon na, sa panahon sa grasya o sa iglesia. Naka-portion nila sa millennial kingdom. Akong mga dili magtutuo, nakago naman ko sa linang makalayo. Pero ang mga magtutuo, doon ay mga pagkakalihan o doon ay mga pag-disiplina. Sumunod ko sa kasama pag-disiplina. Siguro karon, may siguro okay na. Nakapatulog sila mo yung sino. Hindi na po malinang nakalayo, kapanti na. Pero mga igala mga igsoon. Pagbalik sa Ginoo, pitang mga matutuo, iyakan pag-aagantihan o pag-disiplina sumala sa atong mga pag-alagad o pag-kinabuhi karong panahon. Kung sa maling pag-disiplina, diniscribe lang o kung sa Mateo 25:51, magkakot, maghila o magkakot sa mga nito. Grabe pag
25-30. Urang gamito na pa sa kagato sa kakanang karunay na itong ikabuban. Siguro akong bana, mga asawa, dahil ang Mateo 18:34, kinahanglan, hindi ka magagawas dito. Sunod nga sa pagdisiplina, sunod sa kalibong katuig. Kung ito mamayran ang atong mga nabukan. So, doon siya ay kwarto. Bukan na lang. Mga totoo, ikinabuhi na ako, ato ang sunakon. Ibang mission niya sa ato ang pagkinabuhi. Doon ay mga totoo nga pagdisiplina ako sa ginawa kong outer darkness na bawang kamitingan. Dahil doon ay mga totoo nga pagkinabuhi sa kalayo. Okay. Dayon, hindi niya kinakakalayo, something arrangement. Ikapulo, doon ay maato sa dapit na dapit sa kaunawan. Okay, maato ka sa nabawang kamitingan. Ang mga totoo na pagdisiplina ko sa nabawang kamitingan, sumala sa Mateo 24, 45 o 51. Ang mga totoo ninyo wala kamita ang iyang rasa. Ang versikulo, muna nakagawa ko pinakatalanton, dua katalanton, o sa katalanton. Pero ang usa, iyahan ang ginubong, gitagukan sa yuta. Kanang pagdili kanang paglubong sa atong talanton, maunay pagdili paggamit sa atong mga gasa, mga higala, mga isyon. Kung sa mga atong gasa, ang atong gasa mo na atong mga nadat. Siguro na kay gasa sa kasama sa Evangelyo, pagpangatiman sa mga igsoon, pagkatiman sa mga pisikal ng mga buwaton, maunay mga gasa nato, mga higala, mga igsoon, pagalumatang kita, pagalumatang mukanta. Kung hindi na ito nagamiton, kung di na ito naialakan, ibalik sa Ginoo, para di natin tabay mo. Dahil hindi ka diba? Nga mga magtutong na pag-disiplinaon sa nabawang kalipitan, immature. Wala mo sa kinabuhi. Sa Mateo 25, ulo na ito sa 3, unay na ulo na nalagang ulay. Ang lima ni anak, buwang-buwang. O ang lima ni anak, saman, mga paalamon. Ang mga buwang-buwang, muna lang sila ilana sa ilang pamahan. Walang espiritu. Pero wala sila inisipang lana sa ilang prasko. Pauna ang kalat. Usa ang mga magtutoo, birunta. Manimuha ka na ang atong pag-inabuhi, inabuhi kinuntan, buhi sa Ginoo, dahil doon natin receive ang lana. Diyos noon na kinabuhi, nagilihan na sa itong espiritu, bisan pa ma-receive ka siya, niya sa ato ang kalat. Ikatulo, Mateo 18:15 at sa 35. So, all yung pinakakumo na itong mga igalang na isuon, tanan na mga magtutoo nga, di mangayog kasayo. O di makakasayo. Okay. Ang mga magtutoo yun na, normal man, kung doon natin ma-offend, tayo we are offended by others, normal na sa kaatong kahintan. Pero kung atong ginang tinanangay kagkawayan, iyon mga magtutoo, inibalik sa Ginoo, mag-settle ka kung akaw. Ay, ingon din nga, mitras na nakakaw sa dalan. Hindi ka nakakaw sa dalan, mitras mabuhi pa ang luha. Katong nakasala, o katong nasalan, kinahanglan na magsikot na. Kaya ibalik sa Ginoo, may dalang mga isuon, dati na niya. For example, sa ako ang asawa, maapalan niya sa kamatayon na wala pinagka-alibukay. Iikatulang na ako sa kumanan. Ikatawagin, kami ko mismo. Kaya kamumuha ko, anong nasito dito, isa-kinsay tama ninyo, kinsay mali, kaya wala ka nang masitol. Okay, kamumuha, dito mo sa labaw na kamikitan. So, yung nana ng mga igalang na iso ang kakurat, kung hindi na ito masitil daan, ang ato ang mga accounts karong mga panahon. Paano na sa mga magtutoo na pasinatiyon o kalayo? Sumala sa Mateo 18:8,
katong mga magtotoo na nagkalayon sa pagkakasala. Sa hindi pa tayo magtotoo, mga makasasala man ka. Pero sa hindi na tayo magtotoo kung nagkalayon ka sa atoang pagkakasala. Kaya, ingon dito, makakiyaw ka sa gihina of fire. Kung ang imong mata, ay makaingon, makasala ka, uwi ka. Kung ang imong kamot, may makaingon, ang imong tingin, huwag ka. Pero hindi na literal ha, kaya kung literal, wala. Puro tagabutan eh. Kaya nagpasabot. Na ang mga magtuturo na ginuntatang wala magkinabuhin na diha sa pagpapasala. Ikadua, sa Mateo 5:17 nga sa 30, doon ay may kubrata, hindi na, more, bukan, mga reviling words, sa ayaw kong suko kayo ka, sa akong nasuko, magkakaluwa kayo ng mga hikal ng mga kulong sa ayaw pamalikas, nga mga magtutuon na, mamalikas pa, magsitir na o nakamakanak sa ating Diyos. Kaya hindi ko magalin din sa damang putol, o hindi natin pupukol ang sa kakao, sa hindi ang mamatay, hindi makakasala. Pero sa bagong tukol, ingon nito, masukulan ka ka, atubangan sa Diyos, kaya nakapatay na ka. Sa damang tukol, hindi ka pagkasapan nito, mamumagaling asawa, kurbana, hindi pa na siya adultery. Pero sa bagong tukol sa Mateo 5, mula na pa upang galing ka sa usang babae, na doon ay inubanan sa laway na una-una, kaya nakapanapaw na ka. Sa atong mga matunan, na ato ang mga pagkinabuhi. Ikatulo, sa 1:15, 5 nga ito sa science. Doon ay mga magtotoo na wala muna na pinahaglan kitang musakir sa ibang iniwali. Kaya ang sala na di muna buklon o isalipay sa kalayo. Kung sa maling pagpamuna, wala ka mga magtotoo. Isa kung saan na pagkabisi. Doon na po nung tatay panahon ng musangyaw sa Evangelyo. Kaya kung wala tayo una, wala yung nalawa sa pinakagin na po, aka na usahin yung radyapon ka sa atong Ginoo. Ikaw pa, kaya nga itong mga pag-alagad na di nagigan sa Diyos. Malas ko ng Corinto 3, Diyos na doon sa 13, na atong mga pag-alagad, lupa sa kamoy, sakto ito gagamit, kawanon na, natural. Lupa yung tali sa bulawan, sa lapi, o mga hamiling mga bato. Pagkakita na ng atong pag-alagad, lupa, punta, gigan sa Diyos. So, na yung mga nag-alagad karoon, maayo na ng ilang kinuha. Pero, ang ilang kinuha gusto makasabi, amin ninyo mga igala, mga igsoon, karoon panahon na, ang pinakamayong negosyo kay reliyon ang yun. Kaya galang kayo bay-bay na membro, ano na to, sure na to, tax free na to. So muna yung kasagalan karoon nga ng lupa ng dagan. Pero di ko daw kayo ng mga talang ialagan. Tingala ang tumong, pero kailangan. Magkuha ito kung ilan ko galing grupo para na ingon na mahimong paginabuhian ang pulong sa Diyos. Pero ito ang makaangguta ng atong pag-alagad, dili ingon ama, kundi sumala gayon sa Diyos, mga higala, mga igsoon. Ikalima, sumala sa ikuwanon Gs 25-29. Ang ganun pag-undang nato sa tigong, ang dili nato pagkantong sa mga panagatigong, sala na ang ginuyuan. Samay, maluya ka, kuyon ka ka, hindi na kung tigong. Masinong ka sa mga igsoon, wala ka na sinuan, hindi na kung tigong. Pero kalatubangan sa Diyos, tinuyuan na pagpakasala. Kunya, ang resulta na, pagbalik sa Ginoo, paglawon kini o kalayo. Ikaw no, kini gitawag either speaking. Ang Santiago 3, 5 nga ito sa size. Ang hila at mga higala mga igsoon, mo yung pinakagamay magaling sa ato ang pagkatao. Pero ang verse mismo na gingon, uy, makasunog ka na sa. Gabi na ron na grabe na kayo sa social media. Ang imong isulti rin, wala lang humani mo isulti. Kapalo na kung bisa ko yung pinibak.
of shame. Dapit sa kaunawan. Sama sa kaintang sa asawa nito. Ginawa sila sa sulunga o gumura. Sumala sa Lucas 17, 32 o 33. Pero, iinan sila sa nalula, iligawas ninyo sa sulunga o gumura. Ayaw na muli. Pero sila, ang asawa nito, hilingi man sa ikabo, nahiyo siyang haligid asin. Nagpakita ni sa mga matutuo na mga worldly loving believers. At ang mga matutuwa na may umahon pa tayo sa kalimutan. Okay. Ang asawa nito, wala siya nakapot sa dapit. Hindi ilang ang tuan. Pero nakagawa siya sa sulungaw kumura. Naka siya sa tuna-tuna. Kung sa'yo nagpasabot na halfway. Wala siya higpit na lawas. O dili ko siya higpit na lalagad. Naka siya sa dapit sa kaunawan. Ikalawa, si Dimas o si Titus. Mga magbubuhani na katuban ni Apostol Paul. Pero sa ilang pag-alagad, isa gilapit sila sa iyo. Hindi mga natalang kayo sa Biblia na mga gilapit na sino pero may umaon sa kalibutan. Nihiyak sila, ni Pablo, nihiyak sila sa pag-alagad. Kaya ano, nahigugma man sila sa kalibutan. Sa mga ikalang mga isoon, di magkita mga pukusan sa usa-usa, ini ako lang ikapali ha. Ipipili na na sa inyong araw sa Ginoo o kung saan ninyo ipagdawat mga ikala, mga isoon. Pero kung ang mga matutuwa ng panahon na, magtikumaga na mahimong mga managuon ng panahon na, di ko ako natutog na magmatukawon na sa ato ang pag-ginabuhin. Magmatinmanan pa sa atong padalanan. Okay. Unahon ako din. Kaya nag-iso naman itong mga panahon. Unahon ako din patapot sa dunay rason ba? Kung ang mga matuto, hindi pa matawag nato na mamature, hindi balik sa Ginoo. Muhagi na itagdagan sa kasabitan. Sa Biblia na, dunay ito katuig ang itawag na akong kasabitan. Pero mahino na sa duha. Dunay tulog ko na, o katapusan, tulog ko na. So karoon ang mga matutuo, ang mga tao sa kalibutan. Ino rin mo nga, binotas puno sa Ginoo, ino rin na abisi ko. Na ako'y umahan, ako'y trabaho, ako'y malay, ako'y mayo. Dili, may kumawang pa kayo sa mga putang ni inyo ha. Pero kung maabdan ka sa pagbalik sa Ginoo, dahil mapata na iyong mga mananako, mauli ang kalikabuni ninyo ka. Hukman sa Diyos ninyo ka mga higala, mga iso. Sa panahon ni Noah, ialiyuman kinaki sa tubig. Ino ibalik sa Ginoo. Hukman nila ninyo ka o ganang nakita, pinaabi sa kalayo. Isang unsa iipundar nimo. Mahimura lang, isugnod. Grabe ang atong Ginoo. Karong panahon ha, gawason pa kayo ang tao. Kailangan pa niya ako kagawasan ng tao. Pero pagkabot sa muna kapitulo 6, ang Biblia doon ay itawag ko, pati kapito, pero ikaw na nato ni, abrak na nato ni, doon ay pito kasi inyo, pito ka trumpita, o pito ka panaksan, mga pagkukunan niya, natin sa iyo tao, natin sa tao. Ang unang silyo, kung ano yung unang puting kabayo na nagdimaan sa Ebanghelyo. Kung asa ka niya ang Ebanghelyo, nakakita ko ang silyo, kamawang pula na kabayo, hindi itong English ko na rin reverse. Dahil katong nasa para, dahil reverse. Nagpakita ni sa Cuba. Ang ikatulong na silyo, mauman ang itawag blackboards, nagdimaan sa kagutom. O ang itawag na silyo, mauang pillowhorse, or kabuhon, nagdimaan sa kamatayan. Ang ikalimang na silyo, ang nagdalang mga iso. Ang mga matutuo, nagipang marapin, katuwa karoon sa halis. Sa
ko na. Okay? Kung ikalima nga trumpeta, kung mali ang tao, iaagi pagamit ni Satanas, ang Kristo. Ang focus sa kanila ng regalo ng Eksodo, maumahan ang mga magtuto. Okay? Ang sunod sa ikapitong na trumpeta, ang ito ang mga panaksan. Kaya na may ako na kung magsisimba ni Satanas ni Antikristo ang iyang lawas sa ito, tungkado sa ipamahon. Ngayon ay dalawa panaksan ang kadagatan. Mahimo ng dugo o malalibapos na niya sa kadagatan. Ikatulong at tubig na panaksan. Tanan ng mga tinuplan sa tubig, mahimong dugo. Anang panahon na. Ang ikaw ang mga tao, ang kainit sa adlaw, mutan 7. Karon hindi naman kayo kay Marso. Isa may mga amigo na ito, siya o kainit, nag-hiliyot. Iwan ang panahon ng regalo ng Ekson. Masunog ang mga tao, pinaagi sa kainit sa adlaw. Amen. Ikalima nga panaksan. Si Antikristo, muabot siya ni kita pagalukuso ng mga magtuturo. Inupanan sa ikaunong na panaksan na ang suka sa Euphrates na madrayga. Dahil doon ay mga kasinaluan na muluto sa mga magsisimba sa Diyos. Lastly, sa ikaunong o ikapitong na panaksan, doon ay gubat sa Armageddon. O ikapitong na panaksan, doon ay dako kayo na lilo na walang pasukan may kabo. O doon ay mga gitawat o ice. Ang ice, ang dako niya, pura na siya ang mga umago siguro kaya pero ang timbang niya 50 kilos. Ulo niya ay pula. So kapagita, pumaabdan ka niya ng panahon. Anong kayo hindi ko na kaawag ka na? Nanay mong balay? Sulong na. Kung sakinan? Sulong na. Kung negosyo? Wala na. Asang matulagan? Asang matulagan? Ang mga mag-iitan ng mga tao, muadto sa mga katugiran mo silbi o talunin. Kami na may kalam na sa asang matulagan. Bumigan sa katusog sa iyo. Ang bukid mga patag. Dahil ang mga isla, di ka ikita kung asa sila kung kayo manin kung asa natin. Kung di ka maninuod, pero ang panahon na, surely, nang maabdan kita niyan ng panahon na. Amen? So, ini, may panghalo, pero kung makaon ko na ba na panahon na doon na di ka magpasagad sa ato ang pagkilagay mga igala, mga iso. Amen? Pero, doon ay pagkaanan. Kung saan na, mahimutang magmatukaon sa atong pagkinabuhi o magmaginumanon sa ato ang panalaga. Sumala sa Mateo 11, Mateo 25, unong ato sa 13, 14 ato sa 30. Kung sa mga inipasagot sa magmatukaon, sama sa mga maalamon ng mga dagang tunay, na ginamigong na doon na sila'y lana sa iyang parahan, nakakagip sila'y mga lana sa iyang braso o sa iyang mga sundanan. Kung saan na siya, kung saan na ito pagbayad o binigan na, pinaagi sa pagpapuno sa Espiritu Santo, sama sa i-give up na ito ang kalimutan. Amen? Nakamatali yung kalimutan na. Ibang buka po hindi nga, hindi na lang ang inabuhi. Pero ka ba, ang akong mga pagpaginabuhi, ang akong pagnegosyo, para lang sa ako ang existence ni hiningi ka. Hindi na lang natin sa pangmabuta. Para lang na pamitiran na ito ang akong pagkabuhi ni hiningi ka. Para may bukang testimony sa ato ang hiningi. Kadua, patukan ang kaugalingon. Ngayon, ikatulo, hinugmaw ng hinulabaw sa tanang kung ikaw pa, isipon ako ang tanang utang na kapilihan tungod kung alam ni Kristo.
Mga sa inyong kaigsoon, ang basahan na lahi na mabuti ng mga totoo. Ako ang pagkinabuhi, sa una, hindi pa matuto, wala na pasintro kay Kristo. Pero karon, kung sa may ikinagan ako, una, makita nato ang pagkalabaw ng pagkagilyo ni Kristo. Ikadua, isipon nato na wag-anan sa tanang butang, tumudukanan ni Kristo kung atong mabatunan. Ikatulo, ang mga pagtutoo magpahimulos sinunta sa pulong sa ginawa daw, bisan pa sa iyo sa buntag. Ikaw pa, ang mga pagtutoo ginanantang magbago sa atong mga sala, kay makasala pa mata sa atong ginagawan, piniskuryahan, panguna-una, o pinuhatan, kung nag-isipin nato na sa atong Ginoo. Ikalima, kinahanglan wabay sa pagkikabitay sa atong Ginoo. Ikaulo, kinahanglan maumulan, matupan sa pulong sa atong Ginoo. Ikapito, atong tugson ang panahon pinaagi sa paghampo. Ikawalo, kinahanglan nga mamulong ka sa sagusan, ya sa mga salmo, mga himno, o espiritual ng mga alawigon. Ikasiyam, kinahanglan kang mamulong o grasya. Aron buhatag og grasya, di ato mga anak mo. So, hindi nyo ka mga magtutoo, hindi nyo ka mga marites. Kundi, kung unsay atong napahimuskan niya sa pulong sa Diyos, tunay atong ikalaga ginunta, isulti ngadto sa uman. Ikapulo, ang mga magtutoo, kanunay na nagalipay, bisan sa yunani nga kalimtan, nawalan ta sa kadugo na to, pero hindi man kita makaingon nga nauna lagi. So, kung kagsulat sinutan nga na nito, kagsa-tagsa, kung sunod mo may galang may isoon nga, kagsulatan, kagsa-tagsa sa itong mga ngalan, ninihapon na to, kaya nangulutan mo, ito yung sunod. Nagili mo no. Pero kung subukan sa hili, una lang ang atong iso. So, mga sa may si Mako, pero di na madalag si Mako yun. Oo, yun ang akong nagkakanan. Pero sa bisan pa yung anak ng kainta, ang mga matutoo, di ka maganda, magkakalipay sa tanang panahon, muwampo sa walay katundang, upang pasalamat sa tanang butang. Ika-11, kailangan magkinabuhi ka, mubuhat sa isa doon sa mga butang, sumala sa nasakol na espiritu. O kami anusin, kinahanglan na makalawa ka o bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ, aron na makarayag nato si Kristo sa atong pagkinabuhi. Kakristohan na ta, punta, init kay ta sa mata sa uwan. Sipya ka na gamay, ingon na ta, balo-balo Kristohanon, nagpaguyag. Pero hindi na ito napapasok si Kakay. Hindi nga verse mismo hindi nagpakita na ako naman totoo, magpalayag ng Kristo. Luna sa'yo nakita na ito, na mga Kristohano na ta, yan, may mga panahon na magpaguyag ta, ako na mainan talaga na balo-balo na Kristohano. Pero di pa rin ka na. Pero na may soon, hindi ba ako nga, mauli ang ikinagan ako para mahimong magpaginawanon sa atong pagkadagan. Number 1, we need to serve as laboring priests of the gospel of God. Kailangan na mahimong mga naghago ng mga saserdote alang sa Ebanghelyo sa Diyos. Aron ang mga kasasala, dahil nato sa Diyos. Tinag-iyo nga maluwas sila, ako pagin sila talubuon, aron ikapresenta nato sila ngadto ni Kristo, ingon nga hipon na tao. Ikadua, kinahanglan na ang pingan, pinito, at imanon nato ang mga katauhan sa Diyos in loving and forgiving heart. Sa may umaon o mapasayong kasing-kasing mga higala, mga igsoon. At imanon, gayon pag-iaon ang mga magtutoo sa pagsagihin mo sa atong Ginoo. Kaya kung saan buma, love is the most excellent way for us to be anything and to do anything for the building up of the body of Christ. Nato ang tuon, pero mga naganda, hindi kayo may mumila.
We should not mistreat our fellow believers by criticizing, judging, or exposing them. Sa iman na ito kagdagan sa mga magtotoo, i-criticize na ito, bukman na ito, o nato ikapadaya ito kung saan iyang mga kagulangon, iyang kapakyasan, hindi dipunta inunan na. Instead, we should admonish that disorderly. Kinanggalang timanon ito mga baliyahon. Console the faint-hearted and little soul. Ato siya katimanon, pambitan, ato siya daton pa diya sa atong Ginoo mga higala, mga iso. Okay, so, kung mahimot ang magmatunawon sa atong paglagan, magmatunawon sa atong pagkinabuhi, o matinumanon sa atong paglagan, hindi abot sa atong Ginoo, mahimot ang katong mga mananaw. Doon ay pagkagantihan sa Biblia, mga higala, mga isuon, doon ay gitawag overcomers. Katong mga buhi na mga overcomers, sumala sa bugna, katong siya gitawag sa first fruit, o doon ay mga patay ng mga overcomers na gitawag og man-child. Sa bugna, kapitulo 20, mga higala, mga iso. Katapusan. Unang tao, sumala kaya sa Biblia. Asa mang yun ang katapusan ng katanan sa tao. Kasalanan sa mga magsasangyaw, ngayon sila ang langit. Maunay ilahang ipakita. Pero kung bumasa ka sa Biblia, in eternity future, in Isaiah 65:17, Isaiah 66 verse 22, 2 Peter 3:13, dunay gitawag og bagong Jerusalem. The New Jerusalem, new heaven and new earth. Ang bugna kay Diuno kay Jerusalem, pakita nini, kani Diuno yung mga bersikulo sa bugna kay Diuno, 1:2, na ang bagong Jerusalem, hinaog gikan sa langit. Okay? So, saan ang bagong Jerusalem? Mauni siya ang panalangin sa nahikay na tulusan ng Diyos. Mauni ang pagkasagol sa Diyos o sa tao. Isa rin naaninig ang katong mga matotoo na nasulat ang inamanan sa pasahon sa kinabuhi. Bagong Jerusalem, puno siya sa santa. So, may ang bugna ko ngayon, mga ibadat, Diyos ko rin magkakadanan sa mga magtutulo sa Biblia, mga nagalagad, hindi kayo bumasa sa bugna, kaya hindi pasabdan. Pero wala na ito, kinangalan kong basahon, ang tibuhok Biblia. Kaya sa bagong Jerusalem, ang ato ang Diyos may sangkap sa kinabuhi, ingon na kahoy sa kinabuhi. Sa bagong Jerusalem, ang Diyos may tubig sa kinabuhi, ingon na suba sa kinabuhi. Sa bagong Jerusalem, ang ato ang Diyos may ato ang kakaya, yung may kulikan ni divine life, Diyos na nakaya, diya sa Diyos na kinabuhi. Sa lapon, ang bagong Jerusalem, mga higala, mga isuon, mao ang dalatanan sa mga magtutuwa. Amen. Pakita lang itong last command. Sus muna ako lang ipakita kanina mga higala, mga ison, kita karon nakata sa kalibutan. Kung ang matao ay nataan, karon panahon na di makadala sa kinabuhi sa Ginoo, bilong siya sa mga dili magtuturo. Ini kamatay niya, ibutang sa siya sa Hades, sa torment section, na ibalik sa Ginoo, itanggo sila sa linaw na kalayo. Apan ang mga magtuturo karon panahon na, ang mga buto, dadon sila sa iglesia. Hindi man natin itapit, pero karon panahon na, kaya nagkakaroon ng tugwa, mabutra siguro ang panahon kung naamoy. Gusto mo pakisaya gani, kung sa itinukod na